So, ayan po, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, mga boss. So, welcome again po sa panibagong episode ng ating vlog. So, andito pa rin po tayo sa bayan po ng Umingan. Pang ilang property na po ito? Di ko na alam kung ilang property na ito. Pang lima na. Di, marami pa. Meron po natin nandun. Ayan, so ayan, ipagpapatuloy ko lang po yung aking pagkuha ng video dahil tinawag ako ng kasama ko. Di ko alam kung sasabihin niya. So, longganisa daw. Longganisa, hotdog. Ayan, so ito po yung National Highway. Ito naman po yung Umingan Talugtog Road o Pangasinan Nueva Ecija Road. So simula po yung property hanggang doon sa may arko. Ayan, arko po ng ayan, arko po yan. Hindi ko po alam kung barangay ito. Ayan. So ayan po, hanggang yan po yung property. Tapos hanggang doon daw po, mahaba pa, sa mga 200 to 300 meters daw po yung kanyang entrada, itong property na to. Tapos sa bandaroon daw po, may kalsada pa doon, barangay road daw po, papunta naman po sa isang barangay daw po. So, ito pong property na to ay meron pong sukat na 12 hectares po ito. Ayan, 120,000 square meter po ito, itong property na ito na binibenta. At ang presyo po ng property na ito ay 350 per square meter. At ito po ay farmland po siya. May mga puno ng mangga. Di po masabi ng aming source kung ilan po yung puno ng mangga. At meron din po itong nabubukid sa property na ito. Ayun po, may mga tumatama sasakyan. 2 lane po itong kalsada po niya na andyan na po yung mga power line, internet connection, andyan na rin po. Source of water, di po namin sure kung may nawasan na po dito at pwede rin po yung source of water po dito, pwede rin po yung deep well. Ayan po. So, mga kulang-kulang 2 kilometro po ang layo po niya sa town proper po ng Umingan. So, yan po yung way na papunta po sa town proper ng Umingan. Yan din po yung way na papunta po sa Carmen T-Plex. Siguro ang Carmen T-Plex na sa mga kalahating oras po ang biyahe o baka wala pa po. Estimate lang po yung mga yon. So, yun nga po, may mga iba't ibang puno pong nakatanim po dito sa property na ito. At yung titulo po nito pala ay 4 na titulo daw po, mga TCT daw po, Torrens title, ayon po sa source po namin. So nasa mga 100 daw, no? Mga 100 na more or less na puno ng mangga. So ayun po yung mga ibang mga puno ng mangga po niya. Ito po yung mga mangga po niya. Mga bata po itong mga mangga niya, sa mga 20 years po siguro itong mga to, 15 to 20 years po. At ito nga po ay sa part nito ay flat terrain na po siya. May mga part na pa slope nga lang po konti. At ang nasasaka po niya, hindi po namin sure kung ilan po yung nasasaka niya. Boss, ilan po yung nasasaka niya? Ilang hektarya to? Yung nasasaka niya? Hindi nyo po alam. Siguro estimated mga nasa 10 siguro, no? Nasa mga 10 hektarya po siguro yung nasasaka, o more or less sabihin na lang po natin. At yung mga kasama po namin, yung source po namin dito ay hindi po nila masabi. Kaya more or less na lang po ang sasabihin namin dito. At yun nga po, hanggang doon daw po ang boundary po niya. Meron pong kalsada po doon sa bandaroon. At yun po yung kalsadang barangay road papunta po sa isang barangay dito. At ano pa, maluwang po, 12 hectares. Sayang wala po yung ating drone man natin, pero kukuhanan pa rin po niya ng drone po ito pag magaling na po siya. So sa ngayon po ay ibablog ko po muna para makita nyo po sa video yung portion po o yung mga ibang part po ng property nito. So dito sa site na po ito, may mga mangga pa rin po dito. At dito nga po sa banda rito po niya, mayroon po siyang creek po dito. Take note po, ang creek po nito hindi po siya nagko-cause po ng baha, dahil ang bayan po ng Umingan ay hindi po siya binabaha. Sa ngayon po, ang creek po nito ay wala pong tubig. So dahil nga po sa kadahilan ng matagal na pong hindi umulan, ang last yata na umulan dito, December pa yata yung last na umulan. Tapos hanggang ngayon po ay wala na pong ulan. Talagang tuyot na po
yung karamihan po dito sa lugar na ito. May kubo-kubo po sila, may fish pan pa po. Ayan, puntahan po natin yung kanyang kubo-kubo at yung kanyang fish pan at ibang part po ng property. Saan yung, ayun o, may mga kubo-kubo na siya dyan o. Ayan, may kubo-kubo. Kubo-kubo na ng kartigan to. Tapos may duyan pa. So, punta natin yung ibang portion ng property. So, ayun po, andito po tayo sa ibang parte po ng lote na ito na ibinibenta. At ulitin ko po, ito po ay 12 hectare. At ito nga po ibang mga parte po ng manggahan po niya. At meron pong kubo dito, tapos meron pong fish pan po dyan. So, ito yung fish pan po niya. Kaso nga lang po, ay ganoon din po. Wala din pong tubig. Kaya, sa kadahilan ng summer na po kasi. Ayan, hindi po namin alam. Hindi natin alam kung kailan uulan. Kaya tiis-tiis muna kahit ano habang wala pang dilig. Yan. Sobrang init. Init. Yung hangin niya, mahangin siya pero yung hangin niya may kasamang init, parang heat wave. Yan. So may mga mangga po dito sa part na ito. Tapos may palayan pa diyan no sa baba. Yan. So yung capital gain tax po, pag-usapan nyo na lang daw po ni seller. Sabi po ng source po namin. At kung kayo po makakabili, may 5% naman daw pong ibibigay sa amin yung seller. Kaya yung tinatanong po namin kanina, yung capital gain tax, pag-usapan na lang daw. Sa transfer of title, buyer po talaga yun. Deed of sale sa buyer po yun. Yung relocation survey din ang gusto ko rin pag-usapan nyo kung sakasakali po, kung sino po sasagot. Yan. So may fish pan din po dito. May alaga silang kalabaw. At itong mga kalabaw konti na lang no boss no? Konti na lang yung may alagang kalabaw ngayon. Manununog yan boss. Bait. Tsura pa lang. Now, ayan. So ito po yung ibang portion po ng kanyang o ibang part po ng bukirin po niya. Ayan. Ibang part ng bukirin po niya. Ito fish pan din to. Kaso nga lang mababaw na. At yun po ibang part po ng manggahan po niya. So ano po natin puntahan doon? Ayan. Try natin punta natin doon. So, ayan po. Andito ulit tayo sa ibang parte po ng property nito. So, yung kanyang ibang manggahan po niya. Ayan po. At yun nga po ang sabi sa amin, siguro nasa mga 100 more or less daw po yung kanyang puno ng mangga. At sakto nga lang po yung spacing dahil magkakalayo nga po sila. At yung, may mga bunga pa yung mangga oh. Masarap yan. Tapos yung edad nga ng mangga, hindi pa yung may edad no? 15 years. 15 to 20 years po yung kanyang edad ng mangga. May mga puno ng kawayan din po. May iba't ibang mga puno po na nakatanim dito sa property na ito. At karamihan po dito yung mga wild trees. Yan. Tapos mga mangga po. Yan no, mga manggahan po niya, ang ganda. Maganda yung manggahan po niya. At talagang income generated po itong manggahan po niya. Dahil estimate po namin inaani po nito talagang tandang kaing din boss no? Baka hindi lang. Baka libo-libong kaing din. Dahil doon nga sa manggahan namin, doon sa walong mangga namin, ilang kaing na harvest namin doon. Daan na din. So hanggang dito lang po muna kami. At hindi po namin kayang libutin itong 12 hectare. Pag nilibot po namin ito, baka di po namin alam, baka sa hospital na po kami damputin. So, mainit po kasi talaga. Ang estimate ko sigurong temperature ngayon nasa mga 40 plus na po, mga 43 ganun, 47 na. Ayan. So ingat-ingat po tayo mga kapatid, mga brother, mga sister. Ayan, kailangan po natin uminom ng maraming tubig para hindi po tayo ma-dehydrate at hindi po tayo mag-overheat. Ayan. So ito po yung niya, manggahan po niya, ibang portion ng manggahan. 36 degrees. Oh. Mainit na talaga. Tapos, yun nga po, ulitin ko po, ito po ay 12 hectare na farm lot na manggahan po siya, mango farm at rice farm din po. Tapos tara boss. Marami po mga pakinabangan po ito, tsaka maganda rin po siyang i-develop sa mga naghahanap po ng property na maluwang at gusto niyang i-develop. Baka ito na po yung hinahanap nyo sa presyo pong 350 per square meter. Baka kaya pa nating bawasan o tawaran po sa seller. Kung nagtatanong po kayo, ulitin ko po, kung nagtatanong po kayo ng last price, ang sasabihin po namin, i-check nyo po muna ng personal itong property. At kung gusto nyo kausapin yung may-ari about sa price, sasamahan po namin kayo para makausap nyo po. At least po doon, makakausap nyo po ng personal
At yun, pag-usapan nyo yung obligasyon po ng bawat isa. Yun po maganda po doon. Kami po mga agent, kami po yung tutulong po sa inyo upang tulungan sa mga dokumentong kailangan. Ganoon din po sa pag-transfer po ng mga title sa pangalan po ng buyer. Sa mga naghahanap po ng rancho, pwede po ito. Sa mga naghahanap po ng rancho, pwede po ito. Sa mga naghahanap po nga yung gusto niyang i-develop po, gawin niyang tourist spot o farm resort, mga ganun po. Pwede po ito. Ayan. So, ayan, mga Jimmy na po niya, pwede nang anihin. Pwede niyo pong gawing mga ano yan, mga furniture, pwede po. So, ayan po. Sa mga bago pala sa akin YouTube channel, huwag niyo sana kalimutan po mag-subscribe. Pakihit na yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. At maraming salamat po sa patuloy niyo pagsuporta sa aming group, sa Team Realtors, at sa pagsuporta niyo sa aking vlog, sa JLAT Vlog. So maraming salamat po. At hanggang dito po muna. Salamat po sa inyo lahat at God bless po.